Sure ako meron dito eh. Teka, check natin. Pero to, parang chinecheck din ni Super Friends and the rest of Onyx Philippines kung pwede ba silang lumaban at pumalag dito sa may turtle. Second turtle pa lang to ng ating laban at ayun na. O diba, face check yan. Okay, pinadala si King Kong. Kaya pala, kasi yung dinosaur yung padadala doon. Habang si Kira, medyo napalalim dito si Ogen. Pasok si Kirk. Ngayon, diretso lang sila. Napasipa na nga rin lang, pero free hit si Super Makmak. Nakakuha na rin ang kill. Sakto din yung pagpasok din ni Ogen. And this time, si Kyle TZ nakabawi din ng isang kill. Flap TZ ay umaabante, pero matagumpay pa rin para sa Team Falcon sa pagod doon sa may bandang itaas. Nakita Pero ba? nakatunog ka agad eh. Naramdaman ka agad ni Super Makmak. Actually, Ogen na defuse. Kailangan nilang umatras dito. Super Makmak nasa may bandang gitna na. Gusto niya sumama doon sa magiging teamfight. Ito ang pinakahuling pagong na paglalabanan. Pew, hindi tumama yung kanyang combo doon. Pero kinombo na rin siya. Mula dito kay Brusco habang napaflicker na nga rin. Sipa mula dito kay Flap TZ. Si Kirk ay buhay pa rin. Pero pinagbabaril siya din Super Makmak. And Kyle TZ pa rin na magtatagumpay. Doon sa bagong na yun, Registrar. Pero tinamaan yung mga hito lamang doon. Habang si King Kong pala. Bumuga, kaya lang wala na siyang ibubuga doon dahil tumumba na nga, magiging 4 pa. At kita na natin ngayon for the side of Friends. Uy! Hinanap niya si Super Marco. Bulletproof Super Marco, isa lang ang hindi niya tinamaan! Naku, tatamaan din ata si Super Prince! Mas super pa daw itong si Super Marco sa kanya. Grabe, tatlong kasa ng Rhapsody na yung dalawa kinancel pa niya. Para lang mapalitan yung angulo. Nakuhaan pa. Oh my gosh. Ng purple buff. And dito mo na mararamdaman yung gap. Pangalawang beses na to na magagap si King Kong in terms of gold in level. Uy, grabe yung against gap. Kyle TZ. Napakalaki talaga nung kanilang disparity. And ang ganda sana nung attempt ng Onyx Philippines kanina na inuna na si Pew para wala yung burst damage ng ultimate ng Veil. Pero again, yung pwestuhan, doon sila nalulugi. Oo, 3 point off. Okay, so may bottom lane para naka-ready ata. Tingnan natin kung may counterplay. Natulugan nila yun, pero sila ata mababawian. Patay na rin si Pew, same with Super Friends. Habang si Ogen, kinitical ang kanyang posisyon dito. Habang Sipa. si Super Makmak naman, nakaka-free na naman. Pasok din si Kirk. Nabol. Super Marco ka magiging titira na, pero si Kyle TZ andun sa may bandang likuran. Nawala din, pero si Kyle ay makakadalawa. Super Makmak, unstoppable na! What a juggle para dito sa Team Falcon. Yes. Ni Pew. So I think Pwede nakalatag na pinang-face kagad. check niya na agad. Oo, nakalatag kagad yung ulti nung lumabas si Super Friends. Lumipad kagad yung members dito ng Onyx Philippines and hindi na sila naka-answer. Si Kirk nakatalon kasi syempre phobish siya. Pero ang kawawa si Super Friends. Oo, hindi nakapindot dun eh. Pero ito na ang pindutan na inaantay ng Team Falcons. Lord ay available din. Actually, buhay na rin ang 5 miyembro dito ng Onyx Philippines. So pwede silang lumaban dito. Ang pinakamalaking sakit sa ulo na lang nila ay yung 7.3k gold lead na pinaghati-hatian ng Falcons dito. So obviously, lamang talaga sila. Pero si Flap TZ ngayon, mag-ipon din yan. Pero sinumpuhan lang. Grabe yung Shun pa ni Flap doon. Tapos diretso, okay. Pang face check lang, pang silip kung meron bang nandun. Inaabangan ng buhawi. Naka-ready, no? Ang masakit kasi dyan, kaya pala feeling ko, yan talaga ang gustong i-pick ni Pew para counter Louie. Kasi nagsastay na yan eh. Oo. And kapag lumanding ka, hindi na yung tulad ng dati na kapag nakas na, hindi ka nalilipad. Nawawala ka agad. Hihintayin ka niyan. Kapag umabot ka, ayun, aangat yan. Oh, ito, makikita din natin yung Infinix handcam ni Super Marco. Di ba? Lahat ng mga pwedeng pindutin ay pipindutin talaga. Map scroll malala. Kapag meron ka lugi na kalaban, kailangan ready ka anytime. And fully aware, may kita natin Blade Armor for Flap TZ para sa kanyang show. Yeah, ang hirap na nito. Ang hirap lapitan ng Onyx Philippines dito yung mga frontliners ng Falcon. Pero ayun lang, nakita sila ni Flap. Good shield. Pero sabi nila, sige, go na kagad natin dito si Flap. Ibubuga dun sa may bandang harapan ni Doris. Welcome! Habang si Kyle Rai naka-free hit din. Kuha sila ng kill doon. Pero si Kyle TZ, oy, sumakto ba? Hindi, iniwas pa ni Oben doon. And Super Marco again. 6-0 and 6 na KDA. Bulletproof pa rin siya sa laban na ito. Okay, 1-for-1 trade. Parehas ng mga XP laners. Yung namatay para dito sa, namatay doon sa teamfight na yon. So akala ko yung Raging Sandstorm padiretso sa teamfight. Yeah, Sabi nga, totoo ang kasabihan, never let them know your next move. Tinakot niya lang, sabi niya, dito ako. Joke lang. Si Kirk nagulat siya, parang, uy, ba't bigla ako na-stun? Tapos ang kasunod nun, yung fracture na nanggaling kay Kyle TZ. Ang masakit dun, even yung Phobius, kaya nilang patumbahin. Although di pa nila natetesting si King Kong,
Pero ganun nakasakit yung lineup dito ng Falcons. Napakataas nilang damage output pero may ano May iaabot. diversion, Ay, naku! pero may sipa din mula dito sa Team Falcons. Si Superman sa mag-ibot din rin. Si Karen namatay na rin. Dalawa kagad tumumba para sa Onyx Philippines. Pero sabi ni King Kong, hindi, ilalaban ko na to. Si Bruce na nakuha na ng kills. Super makakataka niya nakuha Si to. Pew! Pero si Pew pre-hit lang. Ayun na si Pew Kyle doon. TZ. 4v2 ang magiging laban. Takbuhan muna para sa Onyx Philippines. Pero si Bruce kaya kailangan ng umatras. Sabi ni Uy, buhay pa ilalaban ko rin! na. Nabuhay pa rin si Pew. Doon sa laban na yun. Idol na mga kids. Good positioning para sa kanyang Veil. So 4 players down para sa na Onyx. Meron pa silang Lord doon sa may top lane. Grabe, sa sobrang wala siyang pakit, sa sobrang veterano niya, alam niya hindi siya mamatay. Pwede siya maglakad eh. Pwede. Pero hindi, sabi niya, atapang atao. Oh my gosh, kailangan din tapangan dito ng Onyx Philippines ha, pero papabayaan na muna ng Team Falcons yung Lord na yun sa may bandang itaas. At malaking breather ito para sa Onyx Philippines. Natatakot sila kasi baka kapag nag-commit sila sa tower na yan, may diversion na lumabas doon sa bandang likuran. Pero ang tindi, napakatindi nung Uy, 600. pinapakita dito ng Falcons. Ang taas na nung ang daming Rhapsody niyan. Oo, Isang 648. Kaya pala napakasakit na rin. Kaya lahat ng mga ma-hold dito ni Ogun and even Flap TZ, diretso lang yung tutok ni Super Marco. Tsaka napatay naman nila si Super Marco. So malaki-laking gold ang nakuha, yung bounty doon ng Onyx Philippines. Pero ang magiging problema lamang nila papaano susundan yung mga setup mula dito kay Bruce. Kasi tumama yung tumatama yung mga setup niya. Ang problema, lagi naka-zone yung mga miyembro dito ng Falcons. Hindi makapwesto na maganda si Kelra, hindi rin makapwesto si Super Prince. Hindi niya malatag yung dispersion rotation Tsaka niya. ngayon na nabagit mo si Kelra, parang ang dami mga moments na before a team fight, hinahanap lang talaga ni Kyle TC kung nasa si Kelra. Kasi Oo. parang isang combo niya lang nung fracture, bigla nawawala dito si Kelra. So, magiging crucial yan later on. We have to take note, 13 minutes pa lang ng ating laban. But for Team Falcons, talagang sinasakop nila lahat ng mga areas against the Onyx Philippines. Kaya even yung diversion play, parang prepared sila doon. Yung mga pasabog nga dito ni Idol ng mga kids, laging nandun bago pa makarating or bago pa malatag. Sabi niya, nag-ano din ako nagluluwi ako Pagka Alam ko yan. dito ako pupwesto pag mga gantong oras na ng laban Tsaka gusto ko i-highlight dito si Flap TZ. Medyo yung mga poke damage siya nang gagaling mula sa Onyx, sa kanya na napupunta. Karamihan actually yung mga yung mga binabato ni Sinasalo niya, no? yung mga duality ni Super Prince, tapos yung mga paanan, well, technically crossbow. Pana ni Kelra. Tapos yung sapak ni Brusco, although nagpapastock lang naman si Brusco, ginagawa niyang body bag Alam mo, pag nag-gym ka, libreng libreng sapak lang kay Flap TZ. Taas ng damage taken niya. And ang kanina, ang ginagandahan doon, even though nahuli nila, si Flap TZ, napakatagal. Patayin, ginamit yung fist crack, ginamit yung Litonas welcome, ginamit lahat para lang mapatay yung Cho. Oh no, may inabangan sila dito Oo. Pag nagkamali dito at nasilip. Uy, pero yung mga, di ba yung sa mata, na-face check yan. Ay, Ay, nako! nakita! Na-face check! Nako, sandwich play ba to? Okay, nakita natin. Ginamit na yung conceal para makatakas sa ilan sa mga players. Team fight ba? Itutuloy ba nila? Naku, tutuloy na nga ata dito. Pumasok na si Kirk. Habang sipa naman mula kay Flap TZ. Hindi kasi with the fist break. Pero mapapatay nila itong si Flap TZ. 4v5 magiging laban. Kalahati yung buhay ni Oben dito. Pero mag-meditate muna dun sa Megedli. Available din yung kanyang immortality dito. Pero ang maganda, nakakuha sila nakapagpadugo sila ng isa doon. Yeah, nakapag-force sila ng Flicker and Immortality, pero medyo expensive din yung ginamit doon ng Onyx. It was a diversion play and medyo Dalawang malaki. flicker. Naiiwan si King Kong. Nako, may Cyclone Knife. Makakatakas. Ayun. Okay, ngayon lang ako nakita ng Cyclone 9 na nagligtas. Oh, bigla Usually, may dumating. May sumpayan Cyclone 9 na yan May mga nadudulas dyan. Pero yun napaganda para dito sa side ng Onyx Philippines. So meron tayong Lord at sinisimulan ngayon ng Onyx. Nandito naman si Owen, meron siyang immortality. At napaka-crucial ngayon kung paano papasok at babawiin at try na mag-contest. Oh! Grabe naman! Isang bigayan lang para dito kay Kirk. At ngayon ay lalaban na rin dito ang Team Falcons. Saka dalawa na kagad Super Macmac, Raging Saturn. Walang tinamaan dito. Ogwen. Hinahabol lamang niya itong si King Kong. At napasipa din pinagtulong-tulungan ng limang miyembro mula sa Team Falcons. Nakuhan man nila yung Lord. Pero tatlo naman ang tumumba sa kanila. Parang pwede yata salubungin ngayon ng Falcons yung torre or turret nga ng Onyx Philippines dito sa gitna. Meron naman dalawang players na pwedeng dumepensa dyan. So tingnan natin, nagpo-flow na rin yung may bottom lane. Parang infinite pressure ang ibinibigay ngayon ng Team Falcons. Pwede yata talunin anytime as the turret in the middle lane will be destroyed. Ako, magdidesisyon na ata sila na tapusin ito. Ito na naman ang mga buhawi mula dito kay Pew.
Bagsak yung Torres sa gitna at sa may bandang ibaba, pero ang maganda ay may panibagong buhay pa silang ilalaban dito. Yeah, nakakita ka na ba ng Veil Flicker second skill? Grabe. Flicker palipad. Usually yung mga piniflicker na spell, yung mga yung matitindi, yung mga sipa, yung mga kahit yung kay Phoebus malupit yun, yung second skill ni Phoebus. Yung kay Veil ang kitig nun eh. Yung parang gumanon lang, magic. Nagmahal na magic lang eh. Pero medyo mahirap na to for Falcons kasi kahit sabihin natin mataas yung damage output, ang daming tumatangke sa side ng Onyx Philippines. And ang mahirap dito is yung nasusustain na mga skills, yung mga binabatong spells dito ng Falcons. Baka mamaya kasi, sa sobrang pag-overcommit nila sa isang target, makakita ng ibang opening dito yung ibang members ng Onyx Philippines. Even though kanina si Kirk nag-attempt na lapitan dito yung Nolan. Isang fracture, tas isang Death Sonata lang namatay siya eh. Oh, tapos meron pang slow minsan kapag meron mga players na gustong tumakas. So, ang dami kailangan i-consider ngayon ng Onyx Philippines. Kaya naman for Team Falcons, maganda ginagawa nila dito. Ayun diretso lang. Diba? Pag meron tinamaan, tsaka tatalon, available ang flickers for both Flap TZ and Ogwen. Pwede silang mag-dive anytime. Para naman dito sa side ng Onyx Philippines, meron ng anti-kiras si Brusco. Ayun na yung combo. Aray ko po! Oh my gosh. Critical kagad si Super Prince dito. Napasigaw din yung mga tao dito sa MPL Arena. Nasaktan din sila eh. Pati sila napailag eh. So ngayon na sobrang grabe yung burst from a few. Siya ba ang viable target? Para papipiliin ka si Few ba or si Super Marco? Honestly, Ang hirap. Feeling ko both eh. Parang as much as possible. Kasi even though sinasabi ko kanina na parang yung lineup ng Onyx Philippines, kaya nila mag-sustain, kaya nilang makakita ng iba't ibang options, depende kung gaano katagal yung team fight. Kasi habang tumatagal yung team fight, maraming na-open na angle sa kanila kapag na-misposition yung ibang heroes ng Falcons. Ang problema kasi sa kanilang lineup is medyo one-dimensional din, na kailangan may mahuli sila. Tapos hayaan nila makapag-damage si Keldra. And isa sa mga kailangan din nilang tignan na factor is ang daming damage dealer sa side ng Falcons. Sa mga mamaya, pag sila naman yung nagkamali ng pwesto with Keldra, kahit pagkano kakulit yung lineup nyo, kahit gaano ka-durable si King Kong at pati na rin si Kirk, basta patay si Keldra, mauulit lang yung nangyari kanina na nahahabulin na kayo ng Falcons pabalik ng base nyo. Okay. Ayan na, nakita natin na nagamit na yung diversion. So wala yan. So hinahanap ngayon ng Team Falcons kung saan magagaling ang mga players ng Onyx. Si Flap TZ naka-ready. Ganon din naman si King Kong. So yung mga smart missiles dito, ginagamit para pang crowd control, pang check ng mga bush. Probably isa na to sa mga magiging mahabang Lord Dance. 19 minutes para sa ating game number 3. Ganon ka-importante itong Lord na to. Yeah, may naka-up na immortality dito kay Flap TZ. Only immortality in the game. So, importante dito yung pick-off na mangyayari mula sa Falcons. Okay, may mga pokes din mula kay Few. Alam mo, nakakakaba talaga pagka kumakasa yung show no? Yung isa, dalawa. Oo. Kasi may flicker eh. May flicker yung pinakahuling sapak ng Jeet Kundo. Yun yung delikado eh. Tapos may emo siya. Dalawa na yung emo nila. Meron na kay Ogwen. Dalawang kaluluwa sa Falcons pwede magpakamatay. Pero alam natin na pagdating sa MLBB, yung pinaka-importanting Lord, ang pinaka-importante. Oo, tama naman. Diba? Sa'yo na lahat. Oo. Basta akin yung huling Lord. So, pwede bang sabihin ako sino makakakuha nito? Ay, pwede siya yung manalo! Okay, sino yung magiging target nila? Nahanap na si Kelra, pero sipa! Oy, may nakap din. Habang pumasok na rin si Kurt sa likuran, si Super Mark kanya magiging punti rin dito. Pero isasakripisyo na ata ang kanyang buhay dito. Super Marco with a kill. Atras muna dito si Flap TZ. And this time, may pumasok na rin si Ogwen. Bibitawan ata nila yung Lord dito sa may bandang gitna. Si Ogwen ay nandito din. Oh, may information na. Kyle TZ nasa gitna. Nakahara si Brusco. Sasalubong ni Brusco dito. Andun na rin yung fist crack. Naku, pinagsasabak na! Lord! Ang problema nga lang, si Kiko kay Malaya din nakuha yun. Pero ito na ang pagbawi ng ni Super Marco. Dalawa. Nakadalawa sa doon. Si Kenneth kailangan na rin tumakbo. Oh my gosh, dalawa Sasalubogin ni na Few! Sasalubogin ni Few! Sa Falcons, napagamit din ang Winter Crown. Pero hindi magiging sapat. At ang paglipad ng Team Falcons ay narito na. Onyx Philippines ay patutumbahin nila.